Yes po ma'am, nagkaroon po tayo ng payout kapon, yung cash assistance po galing po sa ating gobyerno, tulong po ng ating Presidente Bongbong Marcos sa aming mga tricycle driver ma'am. Meron po tayong 4,269 na beneficiaries po kahapon, pero nagkulang pa po yun dahil ang kabuuan po namin ay nasa 5,000 plus po kami. At nakapanayam ko naman po si Secretary Rex Gatchalian po kahapon at humingi po ako ng second wave po sana na payout. Pero tinanong naman po niya ako kung bakit nagkaroon kami ng mga pagkukulang sa pagbigay ng master list sa kanya. Sinabi ko naman po sa kanya na ongoing pa po yung mayor's permit namin, yung mga renewal namin, kaya hindi po nabuo yung 5,002. At pinangako naman po niya sa amin na ibibigay po niya yung kabuuan na 5,000 plus na cash assistance sa amin, ma'am, through special payout po, ma'am Marian. Wala pong sinabi si Sec Rex Gatchalian po sa amin na specific date po, ma'am. Pero ang sabi ko po sa kanya, kung pwede po, tapusin po na muna namin yung aming mayor's permit itong taon na ito dito sa Ordaneta bago po kami magkaroon ng pag-submit ng master list sa kanya para makasiguro po kami, ma'am, na bukod tanging mga lehitimong drivers po yung mabigyan, ma'am. Ma'am, nagkaroon na po kami ng dissemination sa kanila na pwede po silang makakuha uli yung mga hindi po nakakuha dahil alam naman po namin na ang sabi po ng ating gobyerno at ng butihing sekretary na kung pwede po ay mabigyan po lahat ng driver, ma'am. Ma'am, so far nagkaroon din po ng konting problema sa kadahilan ng hindi naman po maiwasan yung mga ganong problema tulad po ng pagsasayos po sa mga pila. Sa master list naman po, ma'am, hindi naman po naiwasan yung nagkakaroon po ng discrepancy sa mga address, sa mga apelyido, sa middle name, sa birthday. Dahil nagkaroon po kasi ng cross-matching, ma'am, ang ating DSWD Manila tsaka ang ating DSWD Ordaneta. Yung tinatawag po natin cross-matching. Sinisiguro po nila, ma'am, na yung mga nakakuha ay lehitimong driver at hindi po nakakuha na sa iba pa pong probinsya, ma'am. Ma'am, malaking bagay po yung 5,000 sa amin, lalong-lalo na po sa hirap po ng pasada ngayon. Tuwan-tuwa po sila, ma'am, at nagpapasalamat po sila sa ating Presidente Bongbong Marcos, pati na rin po kay Secretary Rex Gatchalian po. Laking pasasalamat po namin sa kanila. Pero sana naman po, hindi lang po ang mga driver po ang mabigyan dahil hindi lang naman po kami mga apektado. Hinihiling po namin sa ating butihing Presidente, ma'am, na sana po lahat ng, kung maaari po, lahat ng naapektuhan po ay mabigyan din po ng cash assistance, ma'am. Ma'am, wala pong nangyaring ganyan dito sa amin na in exchange na tinatawag po natin. Pero ma'am, binigay na lang po yun ng kusang loob ng ating gobyerno sa ating mga kapwa tricycle drivers po, ma'am. Ma'am, alos ganun din po yung naging plano po namin nung una na magkakaroon po ng morning shift at saka afternoon shift po, ma'am. Pero sa kadahilanan po na nagkaroon po ng delay yung morning shift natin, kaya pati yung afternoon shift po, ma'am, pinatawag na rin po nila ng mga bandang 11 o'clock po, ma'am. Mga 5:30 po, ma'am, medyo konting-konti na lang po, ma'am, yung nakapila. So far, ma'am, siguro mga 5:45 po nung matapos, ma'am, kung di po ako nagkakamali. Ma'am, wala na po kaming napag-usapan na gano'n. Yun lang po ang napag-usapan namin, ma'am. Yung 5,000 na cash assistance, ma'am, wala na po siya nabanggit na iba bukod doon po sa mga susunod pa pong mga ayuda, ma'am. Most probably, ma'am, ang binigay po namin sa kanila na idea or pamamahagi ng salita sa kanila, ma'am, ay gastusin po nila ito sa basic needs po nila at wag po nilang gastusin to sa mga bisyo or kung ano mang form po ng hindi makakatulong sa pamilya, ma'am. Meron din po sa gasolina, ma'am, pero most probably sa talagang pampamilya po yung 5,000 na yun, ma'am. Ma'am, meron na pong mangilang-ilan kaming mga kasamaan na tumigil sa pamamasad dahil sa kadahilanan nga po na yung pagtaas po ng gasolina, iniinda po namin dahil sa pagmamahal po namin sa aming mga pasahero, ma'am.
ilan lang din po yung nagtaas na po ng pamasahe pero majority po ma'am, hindi po kami humingi po ng pagtaas ng pamasahe dito sa Ordoneta dahil gaya po ng sinabi ko nung unang interview po ma'am na hindi lang po driver ang apektado, halos lahat po ma'am ng mga mamamayan dito sa Ordoneta o kaya sa buong mundo ay naapektuhan po dito sa pagtaas po ng ating mga gasolina ma'am.